usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hey guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidix Vlog. Ang pag-usapan natin ngayon, itong si Senator Marcolita. Kanina guys, nagngaw-ngaw na naman sa privilege speech itong si Senator Marcolita. Ang kanyang sinasabi ay, sabi niya, dapat daw walang or wag magpasaringan sila dyan sa Senado. O di ba guys? Sino ba ang mahilig magpasaring dyan sa Senado? Di ba siya? O? Pag may hearing, nangaagaw siya ng sina, biglang papasok. O di ba? O sino ang nagpapasaring lagi? O di ba siya? O pag may mga interview sina Ping Lacson, itong sina Tito Soto, Senator Tito Soto, o di ba? Siyang lagi nagpapasaring. O, pinampang nangihimaso kanyang mga interview ng ibang senador. O, tapos sabi niya kanina, dapat daw hindi sila nagpapasaringan, bagus daw dapat sila ay magkakaisa. Yan. At saka, ipinunto niya guys ang kanyang witness. Ipinunto niya guys ang kanyang witness na si Gutesa. Siyempre, kinukuyog sa social media si Gutesa kasi ang kanyang mga pagtitistigo guys sa Senado ay tungkol dito sa tinatawag niyang basura. O, kay Saldico daw, may mga basura silang i-deliver. O, kung tawagin niya, basura na ang naman daw ay pera. O, guys, ako naman, at saka sabi niya, may nag-deliver daw ng 46 na malita. Oo, may nag-deliver daw, 46 na malita. Para sa akin naman, ang tanong ko, nasaan ang picture ng 46 na malita na yan? O, ngayong 2024, 2025, wala kang picture nun. Samantala tayo, kahit saan tayo, nagpipicture tayo. O, kahit kunti lang, video man lang. O, at saka picture ng mga kasama natin. Yan ang nakakapag... Kaya, tinatanong siya, maraming nagre-react dyan sa testimonya ni Gutesa. Kasi wala man lang siyang resibo guys eh. Wala man siyang ebidensya. Kwento lang. O, dapat bago siya lumabas dyan, meron man lang silang mga ebidensya na picture ng mga malita na kanyang deliver. Mantagin mo 46 na malita, hindi ka dyan magpipicture. Okay. Di ba? 46 na malita yan. Ang dami na. Hindi ka man lang na magpipicture or magbibideo. O video man lang or picture man lang ng grupo ninyo na ito. Itong dinideliver namin yan, ang dami. Yan ang mali or kulang ng testimonya nitong si Gutesa guys. Hindi siguro napansin niya nila Marcolita yung iprepresenta nila na walang ipapakitang resibo or ebidensya. Dapat bago man lang silang pumunta dyan mag-testify, pumunta muna sila doon sa yung kanilang sinasabing dinideliveran. Manghingi man sila ng mga CCTV. Ito kami. Punta sila sa mga barangay doon sa kanilang yung mga address na yan na kanilang pinupuntahan. Nasabi, dito binabagsak yung mga mali-malita na yan. Yan. Pero posible guys na hindi siya makapag-picture doon sa mga malita yun na 46 na dineliver. Imposible yun na wala siyang picture doon kung totoo yan. Kung hindi naman totoo, ay wala. Pero, sa dami ba namang malita na yun na i-deliver ninyo or i-deliver sa inyo, posible hindi ka mag-picture doon, mag-selfie. Kaya, maraming hindi naniniwala sa testimonya nitong si Gutesa. Kasi dyan pa lang guys, malalaman mo na kung totoong kanyang sinasabi. Posibleng wala kang video dyan, wala kang picture sa mga malitang yan. Sa dami yan, 46. Parang isang yun. Ang dami nun. Posibleng hindi mo picturean yun. O, di ba? Kala, mahina. Mahina ang kanyang kanyang testimonya. Mahina, wala. Wala man lang siyang maipakita ng video. Basta puro kwento lang. Kwento. Sulat. Kwento. Pwede ba yun? Kwento lang. Wala ka malang
picture, video. Tapos sasabihin naman ng Marcoleta, mas kapanipaniwala pa daw itong si Gutisa kaysa sa iba na mga nag-witness. Si Hernandez may resibo guys. Meron siyang picture na pinakita. Punong lamisa, tambak ng salapi. Andun pa yung mga taong nasa nalalagit. Ito man lang kay Gutisa, wala. Kwento lang. Sabi, ito nag-deliver kami doon kay Speaker Martin. Saan ang picture? Saan ang video? Wala. Kwento lang. Mahirap. Hindi lulusot yan. Talagang gusto lang tirahin itong isang tao o dalawang tao. Ayan ang mahirap dyan sa witness ni Senator Marcoleta. Mahina. Walang ebidensya. Walang resibo na ipapakita. Dapat malang sa bago kayo pumunta dyan, meron malang mga picture. Ito yung mga malita. 46 yan. Ito yung video. Ito yung grupo namin na nagdala. Pakita mo, para sila tawagin din kung totoo nga. Ang problema dyan, kwento-kwento lang. Wala. Hindi ako. Kaya nga siguro nung pinatawag sa DOJ, hindi siya pumunta doon. Kasi baka siya tanungin doon nang hindi niya alam. Mag-iibang kanyang sagot. Kaya wala na lang. Hindi na siya sagot. Yan. Kaya kanina ngaw itong si Senator Marcoleta. Ang kanyang mga sinabi guys. Diba? Sabi niya, wag daw silang magpasaringan dyan sa Senado. Pero, pinasaringan na naman niya kanina itong si Senator Lacson. Sa mga interview ni Senator Lacson, talagang inaabangan ni Marcoleta eh. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinotes ko eh. Diba? Katawa-tawa. Gusto niya, kaya niya siguro siya ang Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi na siya. Kaya wala na siyang nagagawa dyan. Huwag na niyang pangarapin yun. Diba? Wala. Hindi siya talagang nagpapaawat eh. Siya laging maingay dyan. Kung ano na lang kanyang mga reklamo. Purong siya reklamo eh. Dito kay Senator Lacson pamumuno eh. Parang hindi niya matanggap ang pagiging dito sa mga hearing ni Senator Lacson. Kasi hindi sinusunod ni Senator Lacson ang kanyang mga kagustuhan eh. Ang mga kagustuhan ni Marcoleta hindi yun ang sinususugan ni Senator Lacson. Kaya itong si Marcoleta nabubuisit. Ito guys. At saka may huli pa siyang sinabi. Ito kanyang sinabi.
Yan. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Credible pa daw itong si Gutesa kaysa sa lahat ng nakararami daw doon sa mababang kapulungan. Ibig sabihin, mas credible pang sinasabi nitong si Gutesa kaysa sa mga senador dyan na nakakarami. Ay, posible. Wala nang ebidensya yung Gutesa mo eh. Wala nang picture ng mga malita yan. Sinasabing 46 na malita eh. At saka yung sinasabing mula 2024 hanggang itong ano yan, July ba? Yung kanyang ano, yung sinasabi ng Senator Erwin Tulfo na 8 buwan na nagdi-deliver na 3 beses daw sa isang linggo mula 2024. Wala nga siyang picture eh, na may pakita eh. Paano mo sasabihin niya na totoo ang kanyang mga salaysay? Umpisa pa nga lang is tiki na daw ang kanyang notaryo eh. Ang perma ng nagnotaryo eh. Diba? Oh, doon pa lang, sa umpisa pa lang, umalpak na. Yun sa kanyang papel. E paano na yung laman? Diba? Kaya kanina nagngaw-ngaw na naman. Huwag daw sila magpasaringan, bagkus daw kaisa. Eh kanina nga nagpasaring na naman eh. At saka yung sinasabi niyang dapat daw matumbok ang pinakapunot dulo ng korupsyon. Walang pinakapuno diyan, guys. Walang pinakapuno diyan. Kaya nga kanya-kanyang diskarte yan eh, ng mga congressman, mga senador, magpapabagsak sila ng kanilang proyekto. Nasa kanila yun kung mga umisyon sila, mga umorsyento sila. Kaya walang ang sinasabi ni Ate Marcolita na kailangan dumatambok yung pinakataas. Walang pinakataas dyan. Kasi kanya-kanya nga silang hindi, may mga senador. Diba kung mangumorsyento siya. Kaya, ang sabi niya, kailangan dumatambok yung pinakataas. Diba? Abogado na siya. Medyo nahihilo pa siya doon. Akala nila si Martin ang pinakataas dyan. Hindi. Bawat congressman, kung ano siya, kung corrupt siya, gagawa siya ng project niya at kung gusto niya mangumisyon doon, nasa sa kanya na yun. Di ba? Hindi po pwedeng mayroong pinakataas na siyang magmamaniobra sa mga tao dito, sa mga kasamahan niya yun. Para pareho lang kanilang ano dyan eh. Iisa lang tawag sa kanila eh. Para pareho sila congressman. Kayo din dyan, para kamo mga senador. Magkakaiba lang yung mga posisyon na lang dun sa loob ng Senado. Kaya isa lang ano nyo. Di ba? May mga sinangkot ng mga senador. May pinakataas ba dun? Wala. Kanya-kanyang diskarte ng senador yun. Kung gusto niyang mga mission, mga morsyento, dun sa kanyang proyekto na gusto niyang ilagay sa isang lugar. Di ba? Naku, itong si Senator Marcolita. Kaya nga, parang makulita eh. Makulit ka eh. Dapat, ito ay ating lang sa inyong mga nakikita namin. Kasi kaming nakakita sa iyo, sa inyong mga ginagawa. Hindi nyo nararamdaman yun na tinitingnan ka namin. Kami ang nag-analisa sa inyong mga kinikilos dyan. O, di ba? Hindi nyo alam yun. Pero kami, nakikita namin ang inyong mga sinasabi, ang inyong mga kinikilos dyan. O, kami ang nakakahalata ng inyong mga sinasabi. Kaya kami, magre-react din kami sa inyong mga kung anong mga sinasabi nyo dyan. Ano, sa privilege mo, ikaw magre-react kami at magre-opinion din kami sa mga sinasabi mo dyan. Kaya hindi ka pwedeng magagalit sa mga taong nagpupuna sa iyo. Hindi ka magagalit sa mga taong pumupuna sa iyo kasi kanya-kanyang nangyari. Diba? Kaya kung ano man ang mga sabihin sa iyo, opinion nyo ng mga ibang tao sa nakikita sa iyo. Senator Marcolita. Kaya huwag kang magagalit kung may mga pumupuna sa iyo, pumupuna dyan sa business mo. Karapatan namin yun na magpuna. Kasi kami ang
kita dyan sa mga sinasabi ng likas mo. Or kahit sa'yo. Dahil isa ka serbisyo publiko. Oo, pumasok ka dyan eh. Magserbisyo sa mga tao eh. Di ba? Tapos sasabihin mo pa, mas credible pa yung si Kudisa kaysa sa nakakarami sa inyo. Yan totoo. Di ba? Natawa ko yung Senator Marcolita eh. Yung nag-interview sa kanyang taga-radyo eh. Nagkainitan sila eh. Nagbumanat ka pa talaga. Ng ano eh, medyo hindi ka na sinasalita, Senator Marcolita. Kaya, kahit nagdidebate kayo, kailangan kontrolado mo pa rin ang mga pananalita. Hindi po pwedeng kahit nagdidebate kayo, talagang personalin nyo na. Huwag. Ano lang, sports lang. Kahit debate yan, nagbabatuhan kayo, daanin nyo pa rin sa magandang usapan. Guys, hanggang dito na lang. O kayo, anong masasabi natin or masasabi ninyo sa nangyaring privilege speech kanina ni Senator Marcolita? Kasi parang naiinisi siya eh. Isisihin niya yung mga ibang mga senador. Pagka hindi niya nagugustuhan, hindi po pwedeng ganun. Meron kayong chairman na eh. Dapat sumunod ka dun sa chairman kay Senator Lacson. Senate President. Sumunod ka. Kasi siyang chairman dyan eh. Kanyang papel yan eh. Siyang mamumuno sa inyo. Huwag kang umaungaw, huwag kang sumadsat. Magantay ka sa oras mo. Medyo wala kang pangundangan. Yan. Dapat nga, pinapangaralan ka lagi ng mga taong labas eh. Mga tao sa labas eh. Para naalala mo rin kung anong mga sinasabi mo. Di ba? Guys, hanggang dito na lang. Ang panoorin natin itong depende sa inyo kung anong mga reaction nyo dito sa video na to or sa privilege speech ni Senator Marcolita. Okay guys.